Ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas chapter 12 verse 13 to 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kaniyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kaniyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos." Ito ang salita ng Panginoon. Isang pagninilay para sa ating ebanghelyo ngayong umaga. Ito ay isang talinghaga ng hangal na mayaman. Babala sa magkapatid dahil sa paghahati sa mana, babala din sa atin laban sa lahat ng kasakiman or greediness. Dahil ang maging sakim ay naglalayo sa atin sa Diyos, ilalayo rin tayo sa paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Narinig din natin na tinawag ng Diyos na hangal ang mayamang tao dahil akala niya ay hindi siya dadanas ng kamatayan. Nakalimutan niya na ang yaman na meron siya ay pinahiram ng Diyos para ibahagi sa mga nangangailangan. Binabalaan din tayo ni Jesus na ang buhay na walang hanggan ay hindi nakabatay sa dami ng kaniyang yaman. Kaya dapat marunong tayong magbahagi, mag-share upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, meron tayong tatlong mensahe para sa atin. 1. We are invited to share our blessing with others. Ang talinghaga na ibinahagi ni Jesus sa atin ay nagsisilbing babala at imbitasyon. We are reminded na ang mga pag-aari na meron tayo ngayon at sa hinaharap ay pinahiram sa atin ng Diyos at pananagutan natin ang paggamit sa mga ito. Use it wisely, ika nga. Maging bukas tayo sa pagbabahagi. Be generous in sharing ng ating panahon, ng ating yaman at talento. At kahit na sinasabi nating tayo ay poor financially, maaari namang blessed tayo sa katalinuhan, may mabuting kalooban, may sense of humor, or may abilidad na makiramay, magbigay lakas loob, sumuporta at tumulong sa kapwa. God expects us na magpasalamat sa Kanya para sa lahat ng blessings na natatanggap natin sa pamamagitan ng sharing, all to glorify God. Sa Old Testament, malinaw na binabanggit ang tungkol sa tithing o ikapo, giving 10%. Now, when we say 10%, top 10% at hindi yung last 10% of our gross income for God's cause and helping the needy. Ayaw na ayaw din ng Diyos na ang mga mag-iikapo or mag-share ng blessings nila ay magkaroon ng regret sa kanilang pagiging mapagbigay. Second, let us control our greed. Ang ating pagiging sakim ay may iba't ibang anyo. Sa iba, pwedeng they desire for approval and praise of others. Sa iba naman, ito naman ay nasa anyong uncontrollable desire for power, control, or fame. Sa iba din naman, ito ay nasaan yung sobra-sobra na. Labis kumain, pag-inom, sugal, illegal na droga or sexual na gawain. Greed o ang maging sakim ay naglalayo sa ating buhay sa Diyos at maglalayo sa atin na
mahalin at maglingkod sa kapwa. Dahil ang maging sakim ay magtuturo sa iyong lakas at atensyon na punan ang sariling kagustuhan. Ito rin ang dahan-dahang kakain sa iyo unless ay maging mayaman tayo sa paningin ng Diyos. Third, let us always recognize the possessions we have are lent by God to us and not be taken up with worries or anxieties about possessions or wealth. Palaging pahalagahan o kilalanin na ang mga bagay na meron tayo ngayon at sa hinaharap ay pinahiram ng Diyos. Huwag tayong mag-aksaya ng lakas o panahon kakaisip patungkol sa yaman na meron ka o nanaisin pa. Sinabi nga sa Aklat ng Kawikaan or Proverbs chapter 28 verse 25 to 27a, lumilikha ng kaguluhan ang taong gahaman. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Mangmang ang nagtitiwala sa sariling kakayahan, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang. Let us pray. Mahal na Ama sa langit, sa buong salita mo may mga bagay kang sinasabi sa amin tungkol sa kasakiman. Malalakas na babala tungkol sa walang tigil na gutom, paghahanap at paghingi ng aming puso na magkaroon ng kaunti pa. Ngunit ngayon, ang babala ni Jesus tungkol sa lahat ng uri ng kasakiman ay nagpapalawak sa payong ito at natagpuan ko ang aking sarili na kapwa na hatulan ng kasalanan at nahikayat sa mas malalim na relasyon kay Jesus. Inaamin ko na madalas akong nakatuon sa mga material na bagay at naghangad ng higit pa sa aking kailangan. Patawarin mo ako sa mga kasalanang ito. Hinihiling ko ang iyong biyaya upang malampasan ang aking makasariling pagnanasa at upang linangin ang puso ng kasiyahan at pasasalamat. Tulungan mo akong makita ang tunay na halaga sa mga bagay na pinakamahalaga, ang iyong presensya at ang mga relasyon na mayroon ako sa iba. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu upang ako ay maging mapagbigay, mahabagin at walang pag-iimbot. Gabayan mo ako na gamitin ang mga biyaya na ibinigay mo sa akin upang paglingkuran ka at tulungan ang mga nangangailangan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesucristo naming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Have a good day everyone.